Ito ang masasabi ko sa quote na yan. Nakakatawa at nakakalungkot isipin, kahugot, pero may katotohanan ang sinasabi mo. Sa buhay may asawa, tila may iba't ibang klase ng kapalaran. May mga swerteng nakakatagpo ng mabuting asawa pero hindi gaanong swerte pagdating sa biyenan. At mayroon namang iba, maswerte sa biyenan pero hindi masyado sa asawa. Ano kaya ang dahilan sa likod nito? Una, mahalaga na maunawaan natin na ang bawat relasyon, mapaasawa man o biyenan, ay may kanya-kanyang dynamics at komplikasyon. Hindi lahat ng relasyon ay pare-pareho at hindi rin lahat ay perpekto. At pangalawa, kahugot, ang pagiging maswerte sa asawa ay nangangahulugan na mayroon kang partner na nagmamahal, sumusuporta at nagbibigay saya sa'yo. Ito ay isang biyaya dahil ang mabuting asawa ay nagbibigay ng katatagan at kasiyahan sa buhay mag-asawa. Pangatlo, ang pagkakaroon naman ng hindi masyadong magandang relasyon sa biyenan ay maaaring magdulot ng iba't ibang hamon. Maaaring ito ay dahil sa pagkakaiba ng pananaw, personalidad, o di kaya ay sa paraan ng pagpapalaki sa asawa mo. Ang ganitong sitwasyon ay nangangailangan ng malaking pasensya at pangunawa. Pang-apat, kahugot, sa kabilang banda, may mga swerte sa biyenan dahil mayroon silang pangalawang magulang na nagmamahal at sumusuporta sa kanila. Ang mabuting biyenan ay nagiging source ng karunungan, gabay at kasama sa mga pagsubok ng buhay. Panglima, ang pagiging malas sa asawa naman ay maaaring magdulot ng malaking pagsubok sa personal na buhay. Ito ay maaaring dahil sa hindi pagkakaintindihan, pagkakaiba ng priorities, o di kaya ay dahil sa mga personal na isyu ng asawa. Pang-anim, mahalaga rin na tandaan na sa bawat relasyon, may oportunidad para sa paglago at pagbabago. Kahit na hindi perpekto ang relasyon sa asawa o biyenan, may mga paraan pa rin para ma-improve at mapalakas ito. Pang-pito, ang pagkakaroon ng magandang komunikasyon at pagiging bukas sa pag-unawa sa bawat isa ay mahalaga sa pagpapalakas ng anumang relasyon. Sa pamamagitan nito, maaaring malampasan ang mga pagsubok at hindi pagkakaunawahan. Sa huli, kahugot, tandaan na ang relasyon, mapaasawa man o biyenan, ay nangangailangan ng effort, pasensya at dedikasyon. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kapalaran pagdating sa mga relasyong ito, ngunit ang mahalaga ay kung paano natin ito pinahahalagahan at pinagtatrabahuan. Kaya kahugot, sa susunod na mapansin mo ang pagkakaiba ng kapalaran sa asawa at biyenan, isipin mo na bawat sitwasyon ay may kanya-kanyang hamon at biyaya. Ang mahalaga ay kung paano natin haharapin at pagyayamanin ang mga relasyong ito. Salamat sa patuloy na panunood at sana'y meron kang natutunan.